Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, bubuo na naman tayo ng sarili nating English sentence gamit naman po itong should have. Bali ito po ay itatagalog ko na lang sa pamamagitan ng salitang dapat sanay. Ako na lang po ang gumawa niyan, itong dapat sanay, para lang maintindihan nyo na lubusan ang paggamit ng should have sa Tagalog. Okay? Bali itong should have, nagrekomenda ka na sanay ganitong aksyon ang ginawa sa pinag-uusapan yung pangyayari sa nakaraan. Okay? Ganun lang po kadali ang paggamit ng should have. Gagamitin nyo lang po yan kapag ang pinag-uusapan nyo ay pangyayari sa nakaraan at gusto mong magrekomenda na dapat ganitong aksyon ang ginawa noong panahon na iyon. Pero sa totoo lang, hindi naman nangyari yung aksyon na iyon na nire-recommenda mo para sa pangyayaring nangyari sa nakaraan. Okay? Ngayon po, meron po tayong pattern sa tamang paggamit ng should have, lalong-lalo na kung ipapartner nyo yan o ipaparehan nyo sa pronoun. Okay? At ito na po, nasa baba. So, pag ginamit nyo po ay I, isusunod nyo lang po yung should have. Ganun din po sa you, sa we, sa they, sa he, sa she. Tapos, pag pinangalanan na natin yung tao, tapos pag pinangalanan natin yung grupo ng mga tao, should have lang po ang isusunod nyo. Walang problema. Wala kayong dapat isipin na is, are, was, were, wala. Iisa lang po. Fix na yan. Okay? Fix na po na should have ang isusunod natin. Okay? Pag gusto nyong malaman ng Tagalog, ito, basahin nyo lang. Pag ang gusto nyong gamitin ay we should have, sa Tagalog, dapat tayo sanay. O kaya, dapat kami sanay. Pero kung ayaw nyo gamitin ng salitang tayo o kami, ang gusto nyo ay natin o namin, pwede rin po para sa we. Okay? So, ito po yung unang salita na gagamitin nyo sa paggawa ng English sentence nyo. Kumbaga, ang ibig ko lang sabihin, yan yung iuuna nyo. Kaya kung mapapansin nyo, meron tayong number 1 dito. Ang ibig sabihin, yan ang iyong unang sasabihin o unang susulatin sa English sentence sa paggamit ng should have. Okay? Pagkatapos po nito, pagkapili nyo dito, ito naman po ang isusunod nyo. Pagkasulat nyo o pagkasabi nyo ng number 1, yung number 2 naman. Ito naman pong number 2, dito natin ilalagay yung aksyon na nire-recommenda mo para doon sa number 1. Kasi yung number 1, ito pong number 1, ito po yung gusto nyong bigyan ng rekomendasyon na aksyon na dapat niyang ginawa. Okay? Itong number 2, yan yung mismong aksyon na nire-recommenda natin para doon sa number 1. Okay? At makikipansin po ang spelling. Ang spelling po ng nakalista dito ay naka-past participle. Okay? Hindi po naka-past tense. Kaya kung mapapansin nyo, ang past participle ng take, noong T-A-K-E, pag naka-past participle form po yun, taken ang resulta. Pero pag naka-past tense po, yung take natin magiging took. So, ang pagkukuhanan nyo ng spelling ay mula dapat sa past participle. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, itong mga nakalista dito, lahat sila ay naka-spelling sa past participle form. Okay? So, pipili lang po kayo ng isa dyan. Okay? Okay, nandito na po tayo sa ating halimbawa at subukan natin gamitin yung ating pattern. Okay? Para dito sa ating halimbawa, dapat tayo sanay nakinig sa mamang iyan. So, pag i-English natin yan, hanapin po muna natin yung gusto nating bigyan ng rekomendasyon. Okay? At ang gusto nating bigyan ng rekomendasyon dito ay tayo. Ito, dapat tayo sanay. So, hanapin natin yan sa number 1, itong dapat tayo'y sanay. Nasaan na yun? Ayun, dapat tayo sanay. We should have. Ilagay nyo lang po yung we should have sa unahan. We should have.
Sumunod ay yung action na ni-recommend mo na dapat nating gawin. At ito po, nakinig. At dapat i-spelling nyo yan ng naka-past participle. So, yung nakinig, pag in-English nyo ay listen. Listen. Pag in-spelling natin ng past participle, ito ng resulta. Listened, magkakaroon ng ed. Okay? Nasa Tagalog, itong listened ay nakinig. So, i-translate lang natin yung nakinig bilang listened na naka-past participle. Ayan. Dapat tayo sana'y nakinig. We should have listened. Ngayon, gusto ko lang ipaalam sa inyo na pwede tayo magdagdag ng iba pang impormasyon. At ang nilagay ko nga po dito ay sa mamang iyan. So, pag in-English nyo yung sa mamang iyan, ito na po. To that man. We should have listened to that man. Dapat tayo sana'y nakinig sa mamang iyan. Nakagawa na po tayo ng sarili nating English sentence gamit ang should have. Okay? Bali, ito pong number 3, kayo na pong bahala maglagay niyan. Okay? Hanggang number 2 lang po ako. Kasi pati number 3 ako maglalagay, parang nagtatanda na kayo. At mali naman po yun, di ba? So, kayo na po maglalagay sa number 3. Kasi yung number 3 nakakatulong para mabago yung ideya ng inyong gagawing English sentence gamit ang should have. Okay? Okay, ngayon meron pa akong isa pang ituturo sa inyo. Di ba ito ay positibo, naka-affirmative sentence. Ibig sabihin ng affirmative sentence, yung action ay pwedeng gawin. Okay? Dapat ginawa. Yung action, sana'y dapat ginawa. Okay? Ito namang nasa baba, kung gusto nating sabihin itong nasa unang halimbawa na hindi dapat sana ginawa. Ganun naman po. Katulad nito, sana'y di dapat tayo nakinig sa mamang iyan. Kung mapapansin nyo, naging negatibo na. Negative sentence. Kasi hindi po natin pwedeng gawin yung action. Diba? So, para may translate natin sa English yan, ganun pa rin po. Okay? Kukuha pa rin ito, ang kukuhanin pa rin po natin dito ay yung taong gusto natin bigyan ng rekomendasyon. At ito yon. Tayo. Itong sana'y di dapat tayo. Kung mapapansin nyo, yung sana'y ay nasa unahan na. Pero pag yan ay translate nyo sa English, itong sana'y di dapat tayo, yan po ay dapat nasa unahan. At pag tinranslate nyo yan, sa English ay ganito po resulta. Ayan. Kung mapapansin nyo, ang nabago lang po dito sa English natin ay naglagay tayo ng N, tapos sinundan natin ng apostrophe T. Apostrophe at saka T. Tingnan nyo. We shouldn't have. So, kung mapapansin nyo, itong isa, walang N plus apostrophe T, samantala itong nasa baba, meron. Kaya tayo naglagay nitong N plus apostrophe T, kasi ang ibig sabihin niyan ay di. Itong salitang di o hindi. Okay? So, pag ito ay tinagalog nyo, itong we shouldn't have, sana'y di dapat tayo. Ganun naman po. Okay? Tapos isusunod nyo lang po yung action, yung nakinig. At dapat naka past participle, listened. Tapos isunod nyo lang yung number 3. To that man. Sana'y di dapat tayo nakinig sa mamang iyan. We shouldn't have listened to that man. Nakagawa na po tayo gamit ang should have sa negatibong pamamaraan naman. Kanina positibo, ngayon negatibo naman. Okay? Okay, dito naman sa pangalawang halimbawa, gusto ko lang ipakita sa inyo, kasi dito sa number 1, ang nakalagay ko dito sa she should have. Dapat siya. Kung mapapansin nyo, ang ginamit ko ay siya. Pwede nyo rin po yung paltan ng niya kung kinakailangan sa inyong Tagalog na mensahe. Katulad po nito. Dapat niya sana'y sinabi sa kanyang ama. Kung mapapansin nyo, niya ang ginamit ko. Pwede nyo paltan yung siya ng niya.
Pero pag ita-translate natin sa English, ganun pa rin. Itong dapat niya, sanay, hahanapin nyo lang po ay yung katumbas niya sa number 1. At ito po yon, itong siya. Okay? Itong dapat siya na isang babae. Kaya babae ang sinasabi ko dito kasi dito sa baba, babae ang ginamit ko, ang pinantukoy ko sa salitang niya. Ayun o, she should have. Kaya ito po ang ginamit ko sa number 1. Itong she should have, dapat siya o kaya dapat niya na kung saan ay babae ang tinutukoy. Okay? Kasi she ang ginamit ko. Okay? So, dapat niya, sanay, she should have, tapos yung i-English lang po natin yan na naka-past participle itong sinabi. Pag in-English nyo yan, yung sinabi, told. Ayun. Sinabi, told. Ilagay nyo lang yung told para sa number 2. Tapos yung number 3, ako na lang po ang gumawa. Sa kanyang ama. Her father. She should have told her father. Dapat niya, sanay, sinabi sa kanyang ama. Yan, nakagawa na naman po tayo. Gamit ang should have. Pag gagawin yung negatibo, edi ganun pa rin po. Lalagyan nyo lang ng N plus apostrophe T para sa salitang di. Sana'y di dapat niya sinabi sa kanyang ama. Pag in English nyo po, she shouldn't have told her father. Nakagawa na po muli tayo, pero negative sentence naman. Okay po? So guys, para hindi nyo malimutan itong leksyon natin, makikisulat po ito sa notebook. Itong ibig sabihin ng should have at yung katumbas ng should have sa Tagalog na ako na lang pong gumawa niyan ha. Tapos saka itong kung paano ipareha ang should have sa pronouns at noun. Okay, makikisulat po sa notebook itong number 1 at itong number 2. Malaking bagay din po ito. Okay? So guys, tapos na tayo sa ating aralin. Maraming salamat po sa mga nanood, lalo-lalo na sa mga nagsasubscribe at nagla-like at sa mga nagko-comment. Thank you very much po talaga sa tiwala. At thank you very much po talaga, lalo-lalo na sa mga laging nakasuporta para sa ating channel, si Sir Nat, kay Ma'am Helen Tambungan from Bicol, kay Sir Muhammad Nur Mauyag, kay Ma'am Maricel Portes, at maraming salamat din po kay Emir Family. Good day po muli sa inyong lahat.